Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz. Ang topic for our devotion ay pumapatungkol sa tatlong hari, na sunod-sunod sa bayan ng Israel. At makikita natin dito kung ano nga ba yung sumpa ng wealth and power. Makamtan man natin yung buong yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ng ating kaluluwa, ay anong pakinabang nun, at makamtan naman natin yung pinakamatayog na tagumpay o yung power or influence sa kinabibilangan natin. Ano nga ba yung pakinabang natin kung wala ang Diyos sa buhay natin? So matatagpuan natin ang ating devotion sa 2 Kings chapter 15 verse 8. Ng ika-38 taon ni Azarias na hari ng Juda, Zacarias na anak ni Jeroboam ay naghari sa Israel sa Samaria sa loob ng 6 na buwan. So, kung itutuloy natin to, si Shalom na anak ni Jabez ay nagsimula maghari ng ika-39 na taon ni Uzzias na hari ng Juda, at siya ay naghari sa loob ng 1 buwan sa Samaria. So ito, si Shalom ay naghari lamang ng 1 buwan. At pagdating naman dito sa verse 17, ng ika-39 na taon ni Azarias na hari ng Juda, nagsimulang maghari sa Israel si Menahem na anak ni Gadi, at siya ay naghari ng 10 taon sa Samaria. So kung ating mapapansin dito, may mga pagkakataon na mahaba yung tinagal nila at may konti yung tinagal nila, pero ang nagmamatter dito kung paano ba sila nabuhay o paano sila namuhay sa span na ibinigay sa kanila ng Diyos sa ganong time, At makikita natin dito na sa lahat ng mga hari, ang mga dynasty talaga ay may katapusan, Lahat ng mga Roman Empire, Assyrian, lahat ng mga dynasty sa iba't ibang mga lugar, at lalo sa bayan ng Israel na ating devotion, ay makikita natin dito na may end talaga, may katapusan ang bawat kingdom na kinabibilangan nila. At syempre, ang ating Diyos ay fair naman siya, at God is just, na siya ay nagbibigay ng curses and blessing, na kapag tayo, bilang mga tao, bilang yung mga hari na binanggit natin, ay binibigyan niya talaga ng curses kapag talaga tumaliwas sa kanyang mga pinag-uutos. At ganun din, kung ang isang tao ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ay may blessing doon sa tao na yon. Pero overall, yung power and wealth ay ang curse, yung emptiness, bagamat makamtan man natin yon, wala pa rin yun di yun tatanim sa ating puso, dahil wala ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan at nagbibigay sa atin ng fulfillment sa lahat ng ating ginagawa. So ito lamang pong ating devotion. Maraming pong salamat.